Ipagpapatuloy ko lang ang pagkakalat ng maling istorya, sabi ni Gang Lee. Kahit na lumabas ang totoo, handa na si Jiang Li na magsinungaling nang walang pakundangan at linlangin ng mga tao. Basta ang layunin niya ay hiniisin ang kanyang pangalan kahit sa ano pa mang paraan. Nagunat si Jiang Li pagkalabas ng control room. Nagtanong si Joker nang may pag-aalala. Anong pinagkakabalaan mo, Jiang Li? Ginawang kita ng bistik at sabaw ng manok. Umupo ka na dito at tikman mo na ang putay ko, sabi ni Joker. Pagkaupo ni Jiang Li, pinabihan siya ng galawa. Pagod ka ba? Gusto mo ba ng masahe sa likod? Mababakas ang pagkakontento ni Jiang Li sa pagkakaroon ng dalawang babae sa tabi niya. Naisip niya na sana manatili na lang sa ganito para tuloy-tuloy ang ligaya. Nagtanong si Jiang Li sa dalawa, may natanggap ba kayo ng mga mensahe sa mga cellphone niyo? Oo, meron. At ipinakita ni Yang Mi ang cellphone niya kay Jiang Li. Nagtataka rin si Joker at sinabing, madami rin akong natanggap pero hindi ko alam kung ano ang mga ibig sabihin ng mga ito. Pati rin si Yang Li ay nalilito. Humigop ng sabaw si Jiang Li at sinabing, ang mga mensahe na yan ay pampaligaw. Simula ngayon, 100 na mensahe na kadaya niya nang ipapadala sa kada forum sa Heavenly CCP at sa lahat ng mga cellphone. Dahil hindi na napigilan ni Jiang Li si Lu Pengga na ilabas ang totoong impormasyon na lalabas sa loob ng 24 oras, ang naisip niyang paraan ay tabunan ng maraming kasinungalingan ang katotohanan. Medyo nagdududa si Joker at sinabing, hindi ba lalong manghihinala ang mga tao? Sumangayon din si Yang Mi at sinabing, kung biglaan sasabog ang issue, hindi ba mas maraming tao ang pagtutuunan nito ng atensyon? Palmado lang si Jiang Li na kumakain ng fishball at sinabing, hindi na natin maiwasan ang pagkuha ng atensyon ng iba. Ipadala ko man itong mga mensahe o hindi, lalabas pa rin naman ang totoong impormasyon. Kaya sa pamamagitan ng paglabas ng mga pasabog na ito, ay kahit papano malito ang mga tao. Halos lahat naman ng mga tao ngayon ay walang oras o interes para malaman kung alin ang totoo at hindi. Gusto lang naman nilang makisyoso. Dumiwanag ang mata ni Yang Mi at napanganga kay Jiang Li at sinabing, napakatalino mo talaga. Tinignan niya ito na may pag-anga at iniisip niya na ang desisyon ni Jiang Li sa sitwasyon ay tamang-tama. Mukhang hindi lang sa gwapo at papa-broom. Napakatalino pa. Sa sandaling iyon, nagsalita si Joker at sinabing, kaya alam ang mga mensahe na ito ay ipinadala lahat mula sa computer mo. Paano kung malaman nila ang IP address mo at subaybayan nila ito? Di ba nila madaling malalaman na ikaw yon? Naisip ni Jiang Li, tama naman si Joker dahil gumamit siya ng maraming account para i-send ang mga message. Pero isa lamang at natatangi ang kanyang IP address. Humigop lang ng sabaw si Jiang Li at hindi nagsalita. Naramdaman ni Joker na parang nadismaya si Jiang Li. Hindi ganon ang ibig kong sabihin, sabi ni Joker. Kung totoosin, wala nang masyadong nakatira sa Heavenly City ngayon. Wala na gaano masyadong may alam kung paano tuntunin ang mga IP network. Okay pa rin ang naisip mo na plano, dagdag na sabi ni Joker. Patuloy lang sa pagkuha ng pagkain si Jiang Li, gamit ang chopstick at nagsalita. Mahirap intindihin at ipaliwanag. Pero hanggat hindi na ibabalik na matinding nyedeng ito ang mundo sa unang panahon, ay imposible kong maitago ang mga bakas na ginawa ko. Hindi naman ako umaasa na maitatago ko ito ng lubusan sa lahat ng tao. Pero sa paggawa ko nito, kahit papano, hindi ako direktang pagsususpetsyahan ng halos lahat ng tao. At sa mga organisasyon na may malakas na network capabilities, ay hindi na natin sila maiwasan sa inaarap. At pinaghahandaan ko na yon. Kung hindi lang dahil sa paglitaw ni Lu Pengga, hindi pa sana darating ang mga araw na ito. Gayunpaman ang safe house na ito ay nagkakalaga ng bilyong dolyar, sabi ni Jiang Li. At sinasabi nila na hindi ito tinatamlan ng nuclear na atake. At saka, napakarami kong supply na pagkain. Kaya ang naaalala ko lang talaga ay mapalaban sa mga pinakamataas na antas ng sandataang lakas. Natuwa si Yang Mi at sinabing, gumana ang pakiramdam ko sa narinig ko. Mumiti si Jiang Li habang tinitingnan si Yang Mi at sinabing, huwag ka munang magsaya. Kahit na kumpiyansa ako sa depensa ng safe house, hindi ka magiging bakante sa mga darating na araw. May mga gagawin tayo. Ang marinig ito ni Yang Mi na mula ito at naisip niya, saan niya kaya ulit ako yayam-yamin? Sa kusina kaya ulit? Baka mauli kami. Napansin ni Jiang Li na iba ang iniisip ni Yang Mi. Kinutukan niya ito. Ang ibig kong sabihin, gagawa tayo ng mga patibong. Tumingin si Yang Mi na parang inosente at sumagot. Hindi namin alam kung paano gumawa ng mga patibong. Tumayo si Jiang Li at inunat niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ang depensa ng safe house na ito ay kagilagilalas. Pero mukhang kulang tayo sa pangontra laban sa mga banta ng tao. Kulang talaga tayo sa mga armas na pangdepensa sa loob at labas ng safe house. Kaya ang plano ko ay maglatag ng mga patibong sa paligid ng safe house. Kung merong mang magtakangka na targetin ako, ay hindi na sila makakabalik. Nang marinig ito ng dalawang chigabig, sumigla ang mga ito.
Sinabi ni Joker kay Jiang Li, kung ano man ang kailangan mo, tutulungan kita. Magsabi ka lang. Nagsalita rin si Yang Mi at sinabing, wala akong masyadong alam sa mga patibong, pero gagawin ko kung ano man ang ibibigay mong trabaho sa akin. Okay, ayos, sabi ni Jiang Li sabay tayo niya. At nabiyaba siya ng tumpok ng mga bakal na pako at kahoy na kalamitan mula sa kabilang dimensyon. Dumampot na ni Sampao si Jiang Li at sinabing, sa ganitong klase ng niebe, kapag nakadawa at nakapaglabay ng patibong, ito yung pinakamahirap madiskubre. Tuturuan ko kayo kung paano gawin ang mga ito. Kaya makinig kayong mabuti, lalo na kung paano ilatag ang mga patibong, sabi ni Jiang Li. Kung ikakalat lang natin ang mga pako sa niebe, wala itong matutusok. Kaya ipapako muna natin ito sa mga tabla. Sa ganitong paraan, kapag naibaw na natin ito sa niebe, ay bubutasin nito ang mga paa ng kalaban. Kaya lang ang mga pako nito ay masyadong makinis at madali lang tanggalin. Kaya haluan din natin ang mga ito ng tornilyo. Nang sa ganon, mas mahirap silang tanggalin at magdudulot ng mas malaking pinsala. Kailangan natin ng mahigit sa 1,000 na ganitong patibong para mapalibutan ang kilya. Pagkatapos, binampot ni Jiang Li ang patibong na para sa mga hayop. Mumiti ito at sinabing, magandang kagamitan nito para sa ganitong panahon. Kung may mahuli ito, malamang tapos na sila. Kung hindi mababalulan ng paa, mapuputulan ang mga ito. Pagkatapos, pinaliwanag ni Jiang Li kung paano ang diskarte sa paglalagay ng mga patibong para mapalaki ang potensyal na pinsala nito. Nagsimula na magtrabaho ang dalawang babae habang si Jiang Li nakatayo at pinag-aaralan ng teritoryo at mga daanan. Naisip niya na dalawang ruta ngayon ang konektado papunta sa kanilang bilya. Naalala niya na meron pala siyang mga landmine na pampasabog na nakuha niya sa base militar na pwede niyang ilagay sa dalawang daanan na yon. Naisip niya ang mga pampasabog na iyon ay kayang burahin ng mga tangke at nakabalutin sa sakyan. At kung mga tao naman ang tatamaan, panigurado pera-peraso ang mga ito. Naisip din niya na kapag inilagay niya ang mga pampasabog, kailangan din niyang mag-iingat at hindi niya makalimutan na nakalagay ang mga ito. Ang mga patibong na pako na ito ay epektibo lamang sa unang gamitan sa Jiang Li. At kung gumamit ng mga kagamitan ng mga kalaban para tanggalin ang mga patibong na ito, kailangan natin aksyonan na iyon kaagad. Sa maikling panahon, nakagawa na sila ng maraming patibong. Namaltos ang mga kamay ni Yang Mi, pero hindi ito nagreklamo. Dahil alam niya ang abilidad niya ay hindi may ikukumpara kay Joker na isang doktor, kaya kailangan niyang ipakita ang magagawa niya at talaga niya. Ipinakita at tinuro ni Jiang Li kung paano ilagay ang mga patibong. At binigyan niya ng biin ang kaalagaan kung gaano kalalim ito ibabaon. Dahil sa patuloy na pagbugsak ng niebe, maaari itong mabaon ng mas mababaw o mas malalim. Pagkatapos, pumunta na si Jiang Li sa mga importanteng daanan at nagukay siya ng malalim gamit ang kala. At mainat na imiladay ang pampasabog at tinabunan niya ito. At naisip niya na mawawala din ang mga bakas ng paglalagay niya ng mga patibong dahil sa patuloy na pagbagsak ng niebe. Ang susunod ang paglalagay ng mga pangontra sa mga kagamitan ng mga kalaban na maaaring walisin ang mga patibong. May naisip na magandang ideya si Jiang Li. Pinagkone-konekta niya ang mga pin ng mga granada gamit ang kable at inilagay niya ang mga ito sa ilalim ng niebe. Naisip niya kung meron mang makatisod sa kable o tamaan ito ng mga kagamitan ng kalaban, sabog ang mga ito. Paniguradong mapipigilan sila, maliban na lang kung ang kalaban ay isang mausay at dalubasang militar. Bago nila marating ang safe house, dadaan muna sila sa butas ng karayom. Kung sakali man na makaligtas sila sa mga patibong, may 10 metro pa naman silang dadaanan na pasilyo na may gas na pampatulog at mga flamethrowers na kayang maglusaw ng bakal. At ang uling barako ay ang aking special na abilidad, sabi ni Jiang Li. Pagkatapos nilang makabalik sa loob, nagtanong si Yang Mi na may pananabik. Jiang Li, kailan naatake ang mga kalaban? Natulala si Jiang Li sa panong ni Yang Mi. Ha? Sabi ni Jiang Li. Iniilin ko nga sana mabaliwala ang pinaghirapan natin. Ang kaso sa mukha mo, mukhang gusto mo talaga may umatake sa atin. Pero sa tingin ko, sabi ni Jiang Li, hindi pa naman ito mangyayari. Matagal na nagumpisa ang matinding niege. Kung sino man ang mananatili sa kanilang mga bahay-bahay at mag-survive, malaking tagumpay na iyon para sa kanila. Maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ang normal na tao na may pag-iisip ay hindi aatake sa kapwa niya sa ganitong panahon. Dahil ang mabuhay pa lang para sa sarili ay mahirap na. Napahawak sa baba si Yang Mi at naguguluhan na nag-iisip. Hindi ko alam kung gusto kong may mahulog sa mga patibong na ginawa ko o mapanatili ang ganitong matibay at ligtas na pamumuhay. Habang patuloy siyang nag-iisip, may nakakabingin inay ang gumising sa kanya sa kalutangan. Nang tingnan niya ito, nakita niya si Jiang Li na nagbabarena at nagwe-welding at naglalagay ng karagdagan saraduan ng mga pinto. Nilapitan niya ito at nagtanong, anong ginagawa mo? Hindi pa baligtas ang mga makakapal na pinto na yan?
Ang nangyaring insidente kay Lu Pengga kamakailan lang ang dahilan kung bakit naging maingat lalo si Jiang Li. Pinaliwanag ni Jiang Li na ang lahat ng pasilidad sa bilya ay kontrolado ng computer system. Kung sakaling may mag-hack sa ating system, madali nilang mabubuksan ang mga pinto. Kaya para maging sigurado at ligtas, magdagdag ako ng mga manual na saraduan. Kahit na may makalampas at makasira sa pasilyo, hindi sila basta-basta makakapasok sa mga pinto na to. Mas maganda ng pagandaan kaysa sa magsisi sa uli, sabi ni Jiang Li. Napahanga na naman si Yang Li sa ginawa ni Jiang Li. At maisip niya, kahit na ang paraan niya ay may kalabisan, walang kaduda-duda na mas tatagal siyang mabubuhay kaysa sa iba. Okay na ito ngayon, sabi ni Jiang Li. Kaya lang napabulong ito. Kung meron lang sana tayong eksperto sa cyber system, mas magiging ligtas tayo. Nang marinig ito ni Yang Mi, medyo nalungkot ito at nagsalita. Si Chinchin ay napakagaling sa internet. Kaya lang, bago pa siya matapos magsalita, sumabat na si Diokit. Di ba nag-aaral pa si Chinchin? Alam mo ba kung nasaan siya? At buhay pa ba siya? Si Yang Chinchin ay pinsan ni Yang Mi. Sa edad na 16 anyos, tinangay niya lahat ang International Award sa computer. At dahil doon, pasikreto siyang kabilang sa mga nangungunang pinakamagaling na hacker. Bagamat naparalisado ang mga paa niya dahil sa polio at nakadepende lamang siya sa kanyang wheelchair sa paggalaw, ang kanya namang utak ay ubod ng talino lalo na sa computer. Nasaan na siya ngayon, sabi ni Jiang Li. Hindi niyo ba siya matawagan? Humiling lang si Yang Mi at sinabing, matagal ko na siyang hindi nakausap. Na magumpisa ang apocalypse, sinubukan ko siyang kontakin. Pero hindi ko na siya nakontak at wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya. Nag-isip si Jiang Li at sinabing, baka ayaw lang niyang makipag-usap sa'yo. Kung tutuusin, bukod sa pagiging maganda, wala ka nang maiaalok sa mga inyong patulad niya. Sinong iingi sa'yo ng tulong sa oras ng sakuna? Grabe ka naman, Jiang Li. Napaka-ayos mo naman sa akin. Galit na sabi ni Yang Mi. Nakaramdam ng panghinayang si Jiang Li. Naisip niya kung buhay si Yang Chinchin, pwede siyang sumali sa grupo. At saka, paralisado ang mga paa niya. Hindi siya gaanong magiging banta sa akin. At isa pa, magaganda ang mga pinsan niya, kaya panigurado, hindi naman sila nagkakalayo. Nakakapanghinayang, sabi ni Jiang Li. Anong gagawin natin ngayon sa inaharap? Tanong ni Yang Mi. Ang pinakamagandang gawin lamang ngayon, sabi ni Jiang Li, ay maghintay. Magpatuloy lang si Jiang Li sa pag-iensayo sa pagpaama. Pagkaraan ng kalating buwan na walang umpay na pagsasanay, mukhang napalawak na niya ang paggamit ng kanyang espesyal na abilidad. Nakadiskubre siya kung ano pa ang mga ibang gamit ng kanyang espesyal na abilidad. Binabalutan ni Jiang Li ang armas niya ng kanyang espesyal na abilidad para maging mas lanong malakas ito at tumpak. Sa tulong ng kanyang espesyal na abilidad, kaya niyang masinda ng 400 metrong layo gamit ang isang palaso. At naisip din niya paano kung gamitin ko rin ito sa malapitang labanan na sandata o kaya sa aking katawan. Nagulat at nasiyahan si Jiang Li sa resulta. Sa kanyang abilidad na pagbalot sa buo niyang katawan, dumagdag ang kanyang bilis ng napakalaki. Kaya lalong humusay ang abilidad niya sa pag-iwas at kung sakaling kinakailangan, madali siyang makakatakas. Nagugustuhan na ni Jiang Li ang kanyang abilidad. Kahit na simple lang, marami itong potensyal para umunlad at lumakas. Sa tingin ko, sabi ni Jiang Li, kapiraso pa lang ang nadidiskubre ko sa abilidad ko. Hindi ko ma-imagine kung gaano ito magiging kalakas kapag nakumpleto ko na ang mga potensyal nito. Biglang tumunot ang tiyan ni Jiang Li. Naglabas siya ng tsokolate at kinain niya ito kaagad. At naisip niya mukhang umuubos ng maraming lakas mula sa mga selula kapag gumagamit ang espesyal na abilidad. Para mapanatili at bumalik ang lakas ko, sabi ni Jiang Li, kailangan kong kumain. Ibig sabihin, sabi ni Jiang Li, ang lakas ng isang mutant ay nakadepende sa dami ng pagkain niya. Kahit gaano pa kalakas ang abilidad ng kalaban, kung wala siyang pagkain, hindi niya ito magagamit. Habang iniisip ni Jiang Li ang mga supply niya sa kabilang space dimension, naisip niya, pwede pa rin ako matalo. Pero kahit papaano mas mauuna silang mapagod dahil unlimited ang supply ko. Samantala si Chinan, leader ng West Mountain Organization, ay nag-aalala at nag-iisip sa problema ng kuryente. Nang biglang dumating ang kanyang sekretarya na may mga dalang dokumento at nagsalita. Ang impormasyon na natanggap namin ay naimbestigahan na. Lahat ng mga mensahe ay nanggaling sa distrito ng Ilog sa Lark Manor. Halos lahat ay mula sa Bilya 101. Kaya lang ang isang mensahe ay special. Magmula ito sa cellphone ni Lu Pengga, chairman ng Intelligent Group. Ang bahay niya ay nasa Lark Manor, Bilya 302. Kinuha ni China ng report at nag-isip siya saglit. Bigyan mo ako ng detalyadong report tungkol sa mensahe ni Lu Pengga. Sumagot si sekretarya. Si Jiang Li ay nakatira sa China ICT. Manager siya ng isang warehouse. Sa kasalukuyang investigasyon namin, wala siyang koneksyon kay Lu Pengga. Nang marinig ito ni Chinan, may isa lamang warehouse manager si Jiang Li, hindi na ito naging interesado. At sinabing, malamang, isa lang niyang magnanakaw. Malamang, ginagamit niya ang posisyon niya bilang manager para makapangurakot
kaya nakapagtago yan ng mga supply, kaya hanggang ngayon ay buhay pa siya. Kahit nasabihin pa natin na konektado sa kanya ang kaso na ito, ay sa malamang ay hindi ganun kadami ang hawak niyang mga supply. Kaya malinaw na hindi siya ang utak sa kasong ito. Pinuri kagad ni Secretary Go si Chinan at sumang-ayon. Tama ka, boss. Naniniwala rin ako na walang kakayahan ng isang manager na ubusin ang buong warehouse. Tumawa lang si Chinan at sinabing, malamang, parte ito ng sabuatan ng mga dayuhan. Marahil alam na nila na darating ang gamma rays, kaya kinolekta na nila ang mga supply ng mas maaga. Tapos gumagawa pa sila ng mga kwento na may kababalaghan. Magaling silang manlinlang. Nagpatuloy si Secretary Go na puriin si Chinan. Galing mo talaga, boss. Hindi ka nila naloloko sa mga taktika nila. Paiimbestigahan pa ba natin si Jiang Li? Nag-isip sandali si Chinan at sinabing, hindi pa natin nasisiyasat ang lugar ng River District. Magpadala ka ng kahit ilang tao lang para tignan ito. Baka makahanap tayo ng mga supply at kagamitan. Pagkatapos ng uling laban ni Chanlei kay Jiang Li, ang abilidad niya ay pinagdududaan na ng mga kanayon niya. Si Chanlei mismo ay lubos na naapektuhan. Iniisip niya na siya ang sugo at tagapagligtas na may kataas-taasan espesyal na abilidad. Pero hindi niya sukat akalain na magiging mahina siya noong nakaharap niya si Jiang Li. Ang sensitibong Chanlei ay nagkukulong lang sa kwarto, yakap ang manika, at madalas nagmumuni-muni. Dahil sa pagkainip, kinuha niya ang phone niya at nabasa niya ang mga peking mensahe na natanggap niya mga ilang araw nang nakakaraan. Dahil kakaiba ito at naramdaman niya na baka may kinalaman ito sa misteryong lalaki na nagbigay ng takot sa kanya, sa araw na iyon tumayo si Chanlei at pumunta sa computer. At kagad niyang nakita na may kaduda-duda sa mga mensahe. Dahil isa lang ang pinagmulan ng IP address ng mga ito, maliban lang sa isang mensahe. Napukaw ang atensyon niya dito sa pagnanakaw ng supply sa buong Walmart warehouse. Ito yung pinakamalaking balita dati bago mag-apocalypse, sabi ni Chanlei. Akala ko gawa-gawa lamang ito, pero ngayon mukhang totoo. Etong Jiang Li na ito ay kainainala. Nagsimulang mag-isip si Chanlei. Posible ba talagang nasimot niya ang buong laman ng Walmart na siya lang mag-isa? Kung may special na abilidad na ngayon sa mundo, hindi na imposible ang mga imposible. Pero para magawa yon sa isip ni Chanlei, dapat ang kapangyarihan mo ay may kinalaman sa mga space dimension at lagusan. Para itong vacuum cleaner na walang limitasyon sa kapasidad na pwedeng imbakan ng maraming supply at kagamitan. Nang maglaban kami nung araw na yun, bigla na lang nawala ang buhawi ko at pagkatapos nagawa niyang maibalik sa akin yun. Hindi lang naman niya yun basta niliis at sinangga. Pakiramdam ko napunta sa kabilang space dimension ang atake ko. Tapos pinakawalan niya ito sa kabilang direksyon. Sa mga sandaling yon napagtanto na ni Chanlei na space dimension ang special na abilidad ni Jiang Li at ang mga ninakaw ng mga supply sa Walmart warehouse ay nasa kabilang space dimension niya. Kaya hindi nakapagtataka na meron siyang mamahaling sasakyan na pangnyebe na bihira lang makita dito sa timog. Dahil sa napagtanto niya, bumalik sa kama si Chanlei at niyakap ulit ang 2D na manika. Sabay iyak at sabing, nakakainggit. Kung ikukumpara ang special na abilidad niya sa aking special na abilidad, ay malayo ang antas ng sa kanya. Hindi kaya siya ang tunay na tagapagligtas at isa lang akong mainang kontrabida at gagawin lang akong praktisan para lalo siyang lumakas. Ang special na abilidad ko sa isip ni Chanlei ay kayang-kaya niyang pigilan at sa laki ng agwat ng kakayaan namin, wala talaga akong pag-asang manalo sa kanya. Sa sandaling yon, naisip ni Chanlei, hindi ko siya lalabanan sa inaharap at ang pinakamagandang gawin ay makipagkaibigan sa kanya. Nang sa ganon, kahit papano, maging bida pa naman ako kahit pangalawa lang. Nang maisip ito ni Chanlei, dali-dali siyang bumahon sa kama at sinabing, kailangan kong balaan ng mga taga-nayon na huwag silang gagawa ng aksyon para pagalitin si Jiang Li. Marami pa namang taga-nayon na sira ang ulo at walang takot. Tumakbo si Chanlei papunta sa bahay ng pinuno ng nayon. Ingal na sumigaw ito. Lolo, may problema. May babalita ako sa iyo na importante. Sa nakaraan, hindi naman binibigyan pansin si Chanlei ng pinuno ng nayon. Dahil dati, basura lang ang tingin kay Chanlei. Pero ngayong nagising ang kanyang special na abilidad at naging pinakamalakas na mandirigma sa nayon, ay kailangan niya itong bigyan kahit konting respeto. Kaagad ay binahagi ni Chanlei ang mga impormasyon na nalaman niya sa pinuno ng nayon at sinabing, wala tayong laban kay Jiang Li. Malapit lang ang Lac Manor sa atin. Kaya ay minumungkahi ko na sabihan ng mga taga-nayon na umiwas muna sa lugar na yon. At mas maganda, huwag muna din mangisda sa paligid ng lugar na yon. Kaya lang, ang pinuno ng nayon ay walang pakialam sa mga babala ni Chanlei. Mas naintriga siya sa isang sinabi ni Chanlei. Nahimas ito ng balbas at sinabing, sinasabi mo ba na ang kaso sa Walmart warehouse bago ang apocalypse
ay ang lalaking iyon ang may kagagawan at ang bilyong alada ng supply ay nasa kanyang mga kamay. Tumangot si Chanley at sinabing, sa malamang, baka may nagising siyang kaugnay sa mga space na abilidad at patago niyang inilagay ang lahat ng mga supply sa kanyang kabilang space dimension. Nang marinig ito ng pinuno ng nayon, dumiwanag ang mga mata nito at bumulong. Kung makukuha namin ang mga supply na yon, ang supa militaw na hindi na mag-aalala sa pagkain. Nabigla si Chanley at sinabing, huwag na natin pagdangkaan na kunin ang mga supply niya. Pero ang pinuno ng nayon ay tinignan lang si Chanley nang may pagkadismaya at sinabing, masyado kang duwag. Ang nayon natin ay may 1,000 tao. Matatakot ba kami sa isang batang lalaki lang? Pero makiramdam po napakadelikado ng taong yon, sagot ni Chanley. Nagpatuloy ang pinuno ng nayon. Duwag ka ba at takot kang mamatay? Nang bata pa ako, nakikipaglaban na ako sa mga malalapit na nayon para sa tubig at lupa. Di ba lagi kaming duguan? Ngayon pa kaya sa ganitong panahon? Para makasurvive ang Su Family Town, hindi kami natatakot na isubal ang mga buhay namin. Labis na nainis si Chanley dahil bumaliktad ang epekto ng kanyang mabuting intensyon. Samantala sa Lake Manor, kumakain at pa-wine-wine lang si Jamli, kasama ang dalawang magpinsan. Kung tutusin, kahit na may panganib sa labas, ang bilya na ito ay parang paraiso. Bukod sa ligtas, masaganang pagkain, inumin at painitan, may 2 Eva ka pa nakasama. Kahit na si Yang Min na nag-iisip noon na umalis pagkatapos ng apocalypse, ay may bumaon na sa kanya na kalidayaan. At hindi na niya kayang palayain ang kanyang sarili at umalis pa dito. Sa mga oras na yon, may biglang marinig na hingay sa labas. Napatayo si Jiang Li at sinabing, may paparating tayo na bisita.